Hi guys, good morning. Nandito ako na ngayon sa Washington. So finally, after mula nung nag-apply kami ng fiancé visa, so it's almost 14 months bago ako nakarating dito. 14 months like that. So ayun, update ko lang kayo guys about sa aking travel to come here in the US. So, nung nandun kami sa airport sa Philippines, ang hawak ko lang is e-travel and passport and my ticket. Then, ang sabi doon nung babae sa airport sa Pilipinas is kasi Canada yung yung travel ko, going to Canada bago sa US border. Kailangan ng Canada visa, so wala ako nun. So buti na lang pumunta kami doon ng maaga. Ang flight namin is 8:20, tapos 3:30 andun na kami. Tapos yun, yung sinabi na kailangan visa, wala akong visa, so hindi ako makaka-travel. Tapos na ako nun, parang nalungkot na ako. Sabi ko ayoko naman na bibili na naman si fiancé ng ticket ko. So, ayun. Kala ko mahirap mag-apply ng Canada visa. So sabi ko nako, hindi ako makakasabay sa kanya kasi mag-a-apply pa ako ng visa, so ako na lang pupunta. So parang nalungkot ako. Sabi ko pag di ako sabi ko mauna ka na lang pag binilhan mo akong ticket sa US mo ako ibagsak, wag sa Canada, sabi ko. Tapos yun na, parang expect ko talaga babalik na naman ako ng condo, tapos babalik ako ng condo kasi hindi ako makaka-travel that day. Tapos ang nangyari, may tumulong sa amin na babae, sabing ganun, punta po kayo sa website ng ganito, ganyan, ng Canada. Try nyo po kung makakahabol kayo ng ngayon ding araw ngayon, maka-travel kayo. So, ako doon, nag-try ako sa Google. Maling site pala yung inaanuhan ko. Pinipil-upan ko. So, hindi niya tinatanggap ng hindi tinatanggap. Tapos, yun. Di parang nawalan na ako ng pag-asa. Umupo na kami sa gilid kasi sabi ni fiancé, upo muna tayo doon sa doon tayo sa gilid, sabi niya, kasi tagal na namin nakatayo, siguro mga 1 hour. Kaka-fill up doon sa paulit-ulit ako sa submit ayaw. Tapos, ang nangyari, di nawalan na ako ng pag-asa. Ang ginawa ko, nag-out na ako doon sa website na yon. Tapos nag-search ako sa Google kung anong dapat gawin. Tapos yun, nakapunta naman ako doon sa site na yung tamang site ng Canada. Tamang website ng Canada. Tapos nag-fill up ako. Ang daming fill upan doon. Siguro halos nasa 10 pages. Hindi lang 10 pages, pero bawat page parang halos nasa 10 yung 10 o 5 ang kailangan mong i-fill up, tapos pupunuin mo yun, tapos bago ka mag-next hanggang 10. Tapos sabi ko, putya, parang walang katapusan to kasi bawat one page 1 to 10 or minsan 1 to 7, 1 to 5, ganyan. So ang nangyari, sige, kaya pa yan, sabi ko, baka pag hindi talaga, next day na lang ako magta-travel, paunahin ko na si fiancé. Tapos yun na, siguro mga mag-aalas 6 na, saka ako nakapag-submit, saka ako nagtapos mag-fill up doon sa na yon, sa website, sa tamang website na yon. Di mag 6 PM na siguro, nagbayad siya ng
Kasi sa credit card na niya, pinasok namin yung sa credit card na number. Tapos nag-charge. Siguro nakapag-submit ako 6 PM na. Tapos ang nakalagay pa doon waiting for 24 hours before the approval. Hala, sabi ko 24 hours pa po, hindi na ako makabiyahe kasi ang biyahe namin 8:20 PM. Tapos alas 6 na. Saka lang ako nag-submit, 2 hours and 20 minutes na lang, ta-travel na. Tapos yung pagka-submit ko na yon, mga lang, siguro 10 to 15 minutes, nag-message sa akin yung ng Canada, website ng Canada sa Gmail ko. Approve na yung application ko for my visa. Tapos yun, parang hindi pa ako naniwala. Pinabasa ko pa sa fiancé ko, basahin mo nga to. Sabi ko baka mamaya Tapos sabi niya, oh, approve ka na, ganyan. Ginawa namin, in-screenshot ko kaagad kasi sabi ng babae, screenshot daw pag nakapasok. Tapos tanggap na nila yun, screenshot lang. Kasi punta kami agad dun sa check in the baggage. Tapos pinakita na namin yun, yung visa, travel visa to Canada. Tapos yun, ang nangyari, pagkakita niya dun, sabi niya, congrats ma'am, sabi niya, na-approve ka kaagad in minutes lang. Yung iba kasi 3 days daw bago na-approve. Sabi ko, wow. Sabi ko ganun, parang talaga, sabi ko, parang swerte ko yata. Sabi ko kasi, sabi nga niya yung iba daw 3 days bago na-approve. Sabi niya, hindi daw agad na-approve. Tapos yun na, nakapag-check-in na kami. Tapos tuwang-tuwa na si fiancé. Tapos yun, pagka-check-in namin, na kami, coffee, ganun, sa Starbucks. Tapos, after coffee, 7 PM, pumunta na kami saan ba to? Sa gate namin, gate 14 kami. Tapos, walang maupuan. Labas na naman kami, sa labas ang may upuan. Upo muna kami doon kasi magtatawag naman 7:30 pa. Doon, hintay-hintay kami. Tapos nang nagtawag na, yun na, travel na kami. So, almost 12 hours travel namin hanggang Canada, non-stop. Non-stop naman. Tapos pagdating naman Canada, mabilis lang, walang question sa immigration. Tiningnan lang yung passport. Yun lang tiningnan, passport lang talaga. Tapos walang tanong. Tapos after that, kasi nandun naman na yung kotse ni fiancé nakapark, pinark niya lang sa airport ng Canada for 10 days. Yun na, travel na kami papuntang US border. Tapos pagdating naman ng border, dun kami natagalan kasi ang tagal ng pila sa border. Tapos nung kami na, pinapasok kami sa building kasi nga, kailangan nila i-check yung yellow packet ko. Tapos yun, dun kami natagalan sa border kasi parang nagluloko yata yung computer nila, ewan ko. Basta sabi, di daw makapasok dun sa site sila, kaya hindi nila yung mga papel ko. Siguro almost, hindi ako nagkakamali, 2 to 3 hours kami dun. Napakatagal dun. Tapos yung naghawak sa mga papel ko, babae una, umuwi na. Pero nagpaalam siya, sabi niya, pinasa daw niya yung papel ko sa kasama niya kasi out na daw siya sa trabaho niya. Mababait naman sila. Kaso natagalan nga lang yung process. Tapos, yun, after that, antok na kami kasi pagod sa biyahe. Anong oras na, siguro alas 8 na kami naka-out sa border. Kasi nung tinawag na kami, lalaki negro yung humawak na sa papel ko. Tinawag na kami. Tapos sabi,
Wala din tanong doon, wala din tanong sa akin. Basta sabi, congrats. Sabi niya, meron kang 90 days para magpakasal sa fiancé mo. Sabi niya ganun. Tapos, yun na, tinatakan na yung passport ko. Tapos, pinadala na rin lahat ng papel ko. Yun, tapos na. Tapos umuwi na kami. Gutom na kami. Dumaan pa kaming McDonald's. Kain kami. Tapos, bago kami umuwi. Siguro nakarating kami dito sa place niya is 12 midnight. Kasi, mula border, sabi niya mula border, mga almost 45 minutes to travel. Tapos dumaan pa kaming McDonald's para kumain. So yan, 12 na kami nakadating talaga dito sa place niya. So yan guys, ang aking update sa aking travel to going to the USA. Bye guys, thank you for watching.